Hi! Kamusta na po kayong lahat dyan? And welcome po sa Usapang Tito Manny. Ngayon, hindi ko po mapigilan kundi pag-usapan na naman itong si Maria Ressa dahil meron na naman siyang panibagong kuda. So ngayon pa lang, sasabihin ko na to, Maria Ressa is one big lie. Totoo po yan. Itong taong ito ay isang napakalaking kasinungalingan. Hindi ko alam kung saan to kumukuha ng tapang ng muka para humarap at magsasalita ng kung ano-ano na alam naman natin na pawang kasinungalingan lang. Bakit po kanyo? Yun po kasi mga nangyayari sa kanya tulad nung pagkatalo niya sa Court of Appeals doon sa kaso niyang cyber libel. Kay President Bongbong naman niya ngayon, isinisisi. Natandaan po natin na bago po bumaba si President Duterte, naglabas ng desisyon ang Securities and Exchange Commission or yung SEC na pinahihinto ng operation ang Rappler. Hindi po ba kay President Duterte niya isinisisi ang nangyaring yon? Ngayon naman, kay President Bongbong naman niya isinisisi yung kanyang pagkatalo sa Court of Appeals. Ito po ang sinabi ng sinungaling na Maria Ressa ito. Now we see the pattern of the Marcos administration. Harass and intimidate journalists. Then replace them with propaganda bloggers and vloggers. Death by 1,000 cuts of the Philippine Constitution and our democracy. We won't voluntarily give up our rights. Anong pinagsasabi mo, Ressa? Anong kinalaman ng Marcos administration sa kaso mo? Nagpapa-victim ka na naman. Akala mo ba kinakagat ka pa ng tao? Wala nang naniniwala sa iyo. Konti na lang kung meron man. Yung mga naniniwala sa iyo ay kapareho ng mindset mo. Ito kasi ang ginagawa mo yun. Issue ka ng issue ng ganitong mga statement para mabasa at malaman ng buong mundo na ikaw ay hinaharas ng gobyernong ito. Wala kaming pakialam kung maniniwala sa iyo mga taga-ibang bansa. Alam ba nila ang nangyayari dito? Sinabi mo ba sa kanila kung ano ang dahilan kung bakit ka na-convict ng cyber libel? Alam ba nila? Pinaalam mo ba? Sinabi mo rin ba na walang kinalaman ang gobyerno o ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa kaso mo? Definitely hindi. Nagpapaawa ka. Humihingi ka ng simpatya ng mga tagalabas, ng mga taga-ibang bansa. Sinasabi mo itong mga kasinungalingan na to para sirain mo ang gobyerno natin. Mula pa kay President Duterte, wala ka nang ginawa kundi sirain ang gobyerno ng Pilipinas. Ang tingin mo yata kasi sa sarili mo, ka-level mo ang gobyerno natin eh. Hindi ba puro kasinungalingan itong sinasabi mo? Ako kinikilabutan ako sa mga pronouncements mo, Maria Ressa. Sabi mo, now we see the pattern of the Marcos administration, harass and intimidate journalists, then replace them with propaganda bloggers and vloggers. Mali ka yata. Kami, nakikita namin ang pattern mo at ng Rappler. Kayo ang gumagawa ng gulo dito sa Pilipinas. Ano ba talaga gusto mo mangyari sa Pilipinas? Ito, blatant ito na kasinungalingan. Harass and intimidate journalists. Wala namang kinalaman si Bongbong Marcos sa kaso mo. Ito pong kaso ni Maria Ressa, in case you still do not know, ay private po. Private citizen po ang nagdemanda dito kay Maria Ressa at siya po ay convicted. Sa lower court, natalo siya, inangat niya sa CA, talo pa rin po siya. Dahil sa ginawa niya doon sa private citizen na yon na sinira-siraan niya at kung ano-anong akusasyon ang ginawa niya doon sa taong yun. Natalo po siya doon sa kaso.
Anong kinalaman ni Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon sa kaso nitong si Maria Ressa? Paulit-ulit kayo naglalabas ng kasinungalingan. Paano nyo nasisikmura ito? Ikaw at ang Rappler. May I ask you, Maria Ressa, kokonti na lang po ang naniniwala sa inyo. Hindi nyo na kami mauuto. Napakadami namin na naniniwala na guilty ka. So huwag ka na magpalabas ng mga gantong kasinungalingan dahil hindi na kami naniniwala sa iyo. Anong harass and intimidate ang sinasabi mo? Ikaw lang naman ang nagkaroon ng kaso. Ikaw lang naman ang convicted sa ngayon. Wala naman ibang mga dinimandang mga journalist dyan. Ano tong pinagsasasabi mo? Are you still in your right mind? Wala akong nakikitang harassment and intimidation na ginagawa ng Bongbong administration sa inyong mga journalists. Meron po ba kayo nakikita sa pinagsasasabi nitong si Maria Ressa na sila daw ay hinaharas at ini-intimidate? At itong mga journalists ay papalitan ng mga bloggers and vloggers? Hindi po sinabing papalitan. Idadagdag lang. Bakit ba kayo natatakot sa mga vloggers at sa mga vloggers? Ha? Maria Ressa at kayong Rappler. Dahil sa tingin ko, kaya kayo natatakot sa mga vloggers kasi lumalabas ang katotohanan. Nakaka-counter lahat ng kasinungalingan na sinasabi nyo. Yung mga naniniwala sa mga sinasabi mong ito, may pagkabopols na pag hindi pa nila alam na walang kinalaman si Bongbong sa kaso mo. Na ang nagdemanda sa'yo ay private citizen. Mahirap bang intindihin yun? Kahit na pagbali-baligtarin mo man ang mundo, Ressa, hindi mo kami mauuto para maniwala sa'yo. Sabi mo pa, death by 1,000 cuts of the Philippine Constitution and our democracy. So ito na naman ang sinasabi mo. Sinisikil ang inyong freedom of speech, freedom of expression, freedom of the press. Kayo, diyan sa Facebook, di ba kayo ang fact-checker ng Facebook dito sa Pilipinas? Kasama nyo ang Vera Files? Hindi ba kahit na mga page ng government natin, tinitake down ninyo? Ilang mga accounts ang nire-restrict ninyo kapag meron kayong ayaw? Bakit sila na nag-i-express lang ng kanilang mga paniniwala sinisikil ninyo? Tapos ito na mangyari sa inyo yan na kahit wala namang kinalaman ang gobyerno, ipipilit ninyo na hinaharas at ini-intimidate kayo ng Marcos government? Sino maniniwala sa iyo? Kauupo lang. Kauumpisa pala ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Sasabihin mo na kagad na we see the pattern of the Marcos administration. Death by 1,000 cuts of the Philippine Constitution. Alam mo, you are making a mockery of yourself. Pinagtatawanan na lang kayo ng nakararaming Pilipino. You, Ressa, and Rappler. Hindi ba kaya nga kayong least trusted? Kaya nga ilang ulit kong isipin na ang isang convicted criminal like you nabigyan ng Nobel Peace Prize. That is one for the books. Alam mo, Ressa, ang mauuto mo na lang yung mga banyaga, yung mga taga-ibang bansa. Pero dito, sa Pilipinas, kokonti na lang ang mauuto mo. So kahit ano pa, kahit na ilang beses ka pa maglabas ng ganitong mga pronouncements, sorry, iilan na lang ang maloloko mo. Nakakapagtaka nga ito talagang si Ressa, feeling untouchable Hindi ba nagpalabas na ang SEC ng ruling na dapat ipasara na tong Rappler na to? Just asking lang, curious lang ako, bakit hanggang ngayon sila nakapagpatuloy pa mag-operate samantalang sinabihan na sila na dapat isarado na yung Rappler na yan? Can anyone please explain to me kung bakit po hanggang ngayon ay nag-ooperate pa rin tong Rappler na to? Comment lang po down below. Next po nating topic. Ngayon talaga mula nung nakumpisa ang Bongbong Marcos administration, wala pong tigil
ang mga gustong manira. Actually, bago pa naman ang eleksyon at bago pa nanalo si President Bongbong, katakot-takot na po na siraan ang ginawa. Isa na po rito si Miss Rowena Guanzon. Hindi po natin makakalimutan kung paanong siraan nitong si Rowena Guanzon ang ating presidente during the campaign period. Mga akusasyon na walang ebidensya. Kasi po, may nakita akong post, sabi ni Rowena Guanzon, that Rufa Gutierrez must learn to say Congresswoman, ha ha ha, you call me Kong or I will call you something else. Sige ka. Biro man ito o hindi, para kang nagbabanta. Kasi ito po ay nag-ugat doon sa balita na meron daw isang mayamang artista na tinanggal yung kanyang mga kasambahay na hindi man lang pinasweldo. So nag-tweet itong si Guanzon, sabi niya, is this true? Referring to Rufa Gutierrez. So nagpaliwanag naman si Rufa, and every time nagpapaliwanag si Rufa Gutierrez, she calls Rowena Guanzon Miss Guanzon or Miss Rowena Guanzon. Parang hindi yata nagustuhan ni Miss Guanzon ito. Dapat daw ang itawag sa kanya ni Rufa Gutierrez ay Congresswoman or Kong Guanzon or Kong Rowena o kung ano man Kong ang gusto niyang itawag. Meron ba tayong batas, if I may ask, na nagbabawal na tawagin ang isang public official as Miss or Mister? Bakit parang nagagalit si Miss Guanzon kung tawagin man siyang Miss ni Rufa Gutierrez at hindi Kong Guanzon? Tandaan nyo kay President Bongbong Marcos kung ilan mga reporters sa TV or yung mga journalist o yung mga TV anchors na ang tawag kay President Marcos ay Mr. Marcos. Narinig nyo ba si President Marcos na nagsabing, you call me President Marcos or I will close your TV station? Di ba wala? Tapos itong si Miss Guanzon demanding Rufa Gutierrez to call her Congresswoman or Kong Guanzon is beyond me. Criminal offense ba yun na hindi natin matawag by their title itong mga public officials natin? At isa pa, hindi ba itong si Miss Guanzon ay inisyuhan ng temporary restraining order? Ano po ba yung mga TRO na yon? Ang TRO po is a type of short-term injunction issued to prevent a party from taking a certain action until the court is able to issue a more enduring order. Sabi pa dito, the Commission on Elections will abide by the Supreme Court's temporary restraining order that stopped the poll body from allowing former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon to substitute as top nominee of P3PWD party list. O baka naman kulang yung aking pagkakaintindi. Paki-enlighten nyo po ako dito. Doon po sa mga mas may nakakaalam, paki-enlighten naman po ako para pati mga nanonood po sa akin na hindi rin namin masyadong mag-gets itong temporary restraining order ni Miss Guanzon. Ibig po bang sabihin, hindi mo na siya dapat mag-function as Congresswoman? Kasi may nakikita ko mga posts sa FB na nag-iikot-ikot yata itong si Miss Guanzon sa mga malls, sa mga restaurants, sa mga fast foods. Tinitignan kung ang mga establishments na to senior and PWD compliant. Kung ito ba mga establishments na to nagko-comply dun sa mga rules para sa mga senior at sa mga PWD. Kung may TRO, hindi ba dapat hindi mo na ginagawa to ni Miss Guanzon? Please educate me. Kung tama po ba na hindi mo na siya dapat mag-function or hindi mo na niya dapat ginagawa ito dahil may TRO or okay lang na gawin mo na yung mga yan hanggat wala pang desisyon ang korte? Kalito So open po ako. Comment lang down po below. So now, wala akong nakikitang masama kung tawagin man ni Rufa Gutierrez ng Miss Guanzon. Andun pa rin naman yung paggalang Nagpaliwanag si Rufa na hindi totoo yung mga binibintang sa kanya.
Or hindi kaya lang kinall out ni Miss Guanzon si Rufa Gutierrez ay dahil si Rufa ay kasama sa pelikulang Made in Malacanang? Kung ito kayang insidenteng ito ay nag-i-involve ng isang pinklawan, i-call out din kaya ni Miss Guanzon kung sakaling pinklawan ang involved sa gantong insidente? Just asking lang po. So sabi ko sa inyo ngayon talaga, sabay-sabay sila. Lahat ng mga anti-Marcos. Kanya-kanya sila ng issue. Akala nyo naman, magigiba nyo pa ang Marcos administration. With the support of 31.6 million voters, I doubt kung magtatagumpay kayo. So ngayon, anything na may issue about Marcos, talagang maglalabasan kayo lahat para kontrahin man. Parang takot na takot kayong malaman ang side ng mga Marcos. Takot na takot kayong lumabas ang katotohanan. Tulad nitong si Risa Hontiveros. Ni Miss Risa Hontiveros. Tungkol naman ito dun sa pagpapalit ng pangalan ng NAIA. Tinakel ko na po ito, hindi ba? At tayong mga BBM supporters ay halos nagkakaisa na mas mabuti pa na kung papalitan ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport ay ibalik na lang sa dati, sa Manila International Airport. Huwag nang ipangalan kay Apolacay. Ganyan po ang mga BBM supporters. Ayaw po namin ng intriga dahil alam namin ang dami naman magkakyaw-kyaw dyan kung ipapalit ang pangalan ni Ferdinand Edelin Marcos doon sa Ninoy Aquino International Airport. Unang-una, mas lalong hindi magkakaroon ng unification kung ipapangalan natin kay Apolacay. Magkakaroon pa rin ng divisiveness. So, mas maganda kung ibalik na lang sa Manila International Airport ang pangalan ng NAIA. Pero ang sabi ni Ms. Rita Hontiveros, hindi dapat burahin ang mga pamana at paalala sa atin ng people power. Isinabatas na NAIA ang magiging pangalan ng airport bilang paalala sa buong mundo sa kabayanihan ni Ninoy Aquino at ng lahat ng mga Pilipino nung panahon ng People Power Revolution. Wait lang, Madam Risa, 36 years nyo na, 3 dekada na niloko nyo ang taong bayan. Mas marami na po ang mulat sa katotohanan na si Ninoy Aquino ay hindi bayani. Alam na po namin ang ugnayan ni Ninoy Aquino sa mga makakaliwa. May mga nagsasabi na co-founder siya ng Communist Party of the Philippines. May mga nagsasabi na hindi naman siya co-founder pero napakalaki ng kanyang papel sa pagpapalawig ng komunismo sa bayan natin. Hindi po ito fake news. Mag-research kayo sa Google. It is all over the internet. I am not making this up. You have the power to search. Mag-Google kayo. Apakadami pong articles na magpapatunay sa mga sinasabi ko. So, paano nyo tatawaging bayani si Ninoy Aquino? At anong paalaala sa buong mundo ang sinasabi mo, Miss Risa Hontiveros? Kayo ang gumawa ng istoryang yun. Ang mga dilawan lang ang gumawa ng istoryang yan. Na si Ninoy Aquino ay hero, ay isang bayani. Sa tingin nyo, kung meron ng social media noon, at kung laganap na ang internet, magtatagumpay kaya kayo? Magtatagumpay kaya itong so-called People Power Revolution na taga Metro Manila lang or halos taga Quezon City lang ang sumali? Kaya nga isa ako sa mga naniniwala na this EDSA revolution ay isang napakalaking kasinungalingan. Ano na ba nangyari sa EDSA revolution? It has become a failure. Kasabay ng pagbagsak ng mga dilawan ang pagbagsak ng EDSA revolution story. Ito na rin ang tamang panahon para malaman ng buong mundo kung ano talaga ang nangyari during that so-called EDSA revolution. Kaya kayong mga natatakot,
na lumabas ang side ng mga Marcoses at lumabas ang katotohanan. Brace yourselves dahil nag-uumpisa pa lang po. Nag-uumpisa pa lang lumabas ang katotohanan na inyong kinatatakutan. So kahit na mag-broadcast kayo sa buong mundo, magpalabas kayo ng kahit na anong kasinungalingan tulad ng ginagawa ni Maria Ressa, wala kaming pakialam kung maniwala man ang buong mundo sa inyo. Hindi naman ang mga banyaga ang nagpapakain sa ating mga Pilipino. Ang pinaka-importante, mapaniwala nyo ang mga Pilipino. Hindi na Wala na kayong power. Lugmok na ang mga dilawan. Bagsak na po. So try as you may, hindi nyo na po maibabalik ang the glory that was EDSA. Hanggang sa susunod na mga issues. Peace.